rockin' with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, fresh overload pa rin ang ganda ng Mama Sam ninyo. Diba? Ganyan talaga kapag fresh ka. Yes! So syempre bago ako tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko munang kamustahin ang mga kaibigan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Sa Canada at USA para sa Americas, hello, hello, hello. And then yung mga kaibigan din natin, syempre na nasa Australia, ayan, kamusta naman kayo dyan? At hindi lang yan, syempre, sa Middle East, naku, madami tayong kaibigan dyan na tumututok dito sa Samsam TV. Maraming salamat. At syempre, sa mga kaibigan natin na nasa Asia, katulad ng Philippines. Yes! Syempre, Pilipino tayo at Tagalog yung sinasabi natin dito. Kaya, ayun, mga Pinoy talaga. Pure Pinoy ang nanonood dito sa atin. Kaya happy ako doon. And then, of course, sa mga nasa Europe at saka Africa, hello sa inyo. Di ba? So, syempre, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Ako naman, eto sa awa ng Diyos, nasa bahay pa rin, and then, ayan, nagmamaganda. Di ba? Paikot-ikot lang naman ako dito sa loob ng bahay pag walang pasok. Hindi naman ako lumalabas, hindi naman ako gumagala. Alam niyo naman ang beauty ko, pang bahay lang talaga, charot. Anyway, so ngayon, marami tayong chika. Nako, eto nga, nako, maraming natutuwa, pero hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot ako dahil nga si Kun An, usap-usapan nga sa social media na wala na daw sa Miss Universe. So, syempre yung mga Pinoy, yehey, ayun yung sinasabi nung iba. Yung iba lang naman, yung iba naman ay hindi. Kung akong tatanungin mo, syempre nalulungkot ako kasi nasanay na ako na si Kun An ay nandiyadyaan at kontrabida ang dating, di ba? So, yon. At alam naman natin na kahit ganyan-ganyan si Kun An, alam mo siya, may puso naman yan. Kahit minsan maintriga talaga ang kanilang drama. Kaya hindi ako natutuwa sa nangyayari sa kanya ngayon. Syempre mas gusto kong happy siya. Gusto kong nag-resign siya sa Miss Universe na dahil gusto niya lang magpahinga at walang problema. Pero yung ganyan, yung dahil may problema kaya siya nagre-resign, syempre nakakalungkot. Ano naman feeling nyo sa tao walang puso, walang nararamdaman? Syempre nasasaktan din yan at nahihirapan, di ba? So yun. So wag tayo maging masaya para sa paghihirap ng isang tao. Maging masaya tayo sa tagumpay ng isang tao. Ganon. At saka marami din naman na itulong at nagawa si Kun An para sa Miss Universe yung mga panahon na bumabaksak. Alam niyo ako, akong tatanungin ninyo ha, kung hindi nga dahil kay Kun An, baka tuluyan nang nagsarado ang Miss Universe dahil sa kapabayaan din ng mga ilang mga humawak dito noon, di ba? Kung iisipin ninyo saan ba nagmula ang problema, kay Kun An ba talaga, di ba? Hindi naman. Siya nga ang nag-fix ng problema ng Miss Universe. Sa mga hindi po alala dyan. And then, ayun, so medyo magulo dahil nangangapa pa sila kung ano ba ang sistemang gagawin, ano nga ba ang bonggang-bongga na dapat nilang gawin. Ayun, ang pinaka-ayoko lang na ginawa nila sa Miss Universe, yung ano, pinagkaperahan nila, ayun lang, yung ganon, yung parang ang taas ng presyo, tapos parang laging pera ang pinag-uusapan, ayun. Tapos ayun pala, hindi nila dinideklara, charot. So yun, nakakaloka. So nakalagay ngayon sa alanganin, syempre si Kun An. Ang sabi nung iba ay, dapat bang mawala na si Kun An sa Miss Universe? At dapat bang maging masaya tayo sa pagkawala niya? Alam ko yung iba, medyo pag nawala si Kun An, magdiriwang kasi nga ayaw nga nila yung patakaran ni Kun An bilang bagong honor ng Miss Universe. Parang feeling nila yung prestigious na pageant na pinapanood nila ay tuluyan nang nawala ang pagiging prestigious neto nang hinawakan ni Kun An. Kasi nga si Kun An, ayun, parang ano, daldal sa social media kung ano-ano mga pinaggagawa. Kaya medyo disappointed yung iba talaga kay Kun An. And then, ayun, so kung mawawala si Kun An dyan, ang feeling nila ay bongga dahil syempre nasa
pangangalaga nito ng mga owner na alam kung paano patakbuhin ang isang negosyo na hindi natin naririnig yung mga pinag-uusapan nila. Kumbaga, maingat. Very professional yung datingan, yung mga ganon. Ako, to be honest, hindi ko alam kung saan patungo ba talaga ang Miss Universe ngayon. Pero kung titignan mo, okay, so ganito ang gusto nila, ganito ang hinahanap nila, ganito na ang magiging sistema. But nandoon ako, looking forward ako na sana kung sino man ang umahawak ng Miss Universe, kung sakaling mawawala si Kun An dyan, ay di sana mapag-aralan nila talaga ng maigi at maibalik nila yung dating Miss Universe. Sabi ko nga, mas gusto ko mag-tie up dito ang IMG na dating, ang ganda kasi ng patakbo talaga ng IMG, very professional talaga at nakahahanga ka sa mga sa mga girls na pinipili nilang maging Miss Universe. At isa na nga dyan na naging part ng IMG si Catriona Gray at saka si Pia Wurtzbach, di ba? So sa panahon ngayon, era ngayon, sabing gano'n, ako mukhang lumalakas ang Thailand dahil sa system ng business. Oo, maraming pera ang Thai, kaya parang feeling nila yung mga negosyante ay talagang gusto nilang manalo ang Thai woman. Ito nga lang, nakaraan lang, di ba? Nanalo si Oppo bilang Miss World at nakikita nila na malaki yung potential ng Miss World na lalong umangat dahil Thai ngayon ang winners nila at syempre maraming mga sponsors, maraming mga ang papasok sa kanila. So, ganun din yung sa Miss Universe, kaya parang talagang ang Miss Universe ay nakadikit ngayon sa Thailand. Kaya ang sinasabi nila, baka kung sakaling mawawala si Kun An, baka daw ang humawak neto ay si Mr. Nawat doon sa share ni Kun An. Si Mr. Nawat, ang alam ko, part siya ng Miss Universe ngayon at dahil isa siya sa mga national director ng Miss Universe Thailand, kumbaga national director ng bansa ng Thailand sa Miss Universe, kaya may negosyo siya dito kay Mr. Raul. Pero ang alam ko, wala naman siyang hawak sa Miss Universe na parang magdesisyon, ay ito ang gusto kong manalo, ito yung kumbaga hindi siya makakapag-demand na ito dapat ganito, dapat ganyan, kasi sa production siya naka-assign, yung parang siya yung magpapatakbo ng production ng Miss Universe, pero not to the point na siya ang magdidesisyon kung sino nga ba ang magiging Miss Universe. Kaya sabi ko, okay lang yun. Kasi dito, bayad kasi dito si Mr. Nawat ng Miss Universe Organization. Kumbaga, sa madaling salita, trabador siya. Oo. To how to handle yung production ng Miss Universe. Kasi doon, last year, maraming nagre-reklamo. Pero since na mawawala si Kun An, ang afraid nung lahat, nako baka si Mr. Nawat ang maging part. Pero ngayon, sa lumalabas naman sa issue, parang feeling ko hindi naman. Kasi meron siyang Miss Grand. Oo. So ako, para sa akin mas maganda nga mag-focus pa rin si Mr. Nawat talaga sa Miss Grand International kasi ito yung kanya. Dapat dito siya tumutok at dito siya maging abala more than doon sa pagtutok niya sa ibang pageant na hindi naman kanya. Ako, para sa akin lang talaga, siguro ang pagandahin ni Mr. Nawat yung Miss Thailand, Miss Universe Thailand, at saka yung Miss Grand Thailand. And then yung Miss Grand International. So, ayun yung malinaw sa akin na pangangalaga ni Mr. Nawat na talagang dito talaga may say siya. Especially yung Miss Grand kasi kanya yon. So, ako, para sa akin, medyo magulo din yung kapag yung Miss Grand saka yung Universe ay iisa yung honor, di ba? So mas maganda na si Mr. Nawat dito sa Miss Grand, and then yung Miss Universe Thailand, okay lang din naman hawakan ni Mr. Nawat yon. Pero ibang category yon. Oo, di ba? So yon, kaya excited ako sa ano bang magiging update dito sa Miss Universe, and I hope na sana talaga si Kun An ay hindi pa mag-resign kasi parang feeling ko hindi naman maapektuhan yung business niya dito sa Miss Universe. I hope. Oo, kasi hindi ko alam yung mga ganyan-ganyan business, kung ano ba yung grounded, ano ba yung ganito, ano ba yung ganyan. So, hindi ko alam kasi hindi naman ako part ng business nila. Kaya hindi rin ako makapag-comment ng bonggang-bongga dahil wala naman akong alam dyan. At least mas maganda na yung aminado ka kaysa naman yung nagdudungun-dungunan ka. But for now, ang alam ko lang ay wala pang announcement o wala pang press release na
na sinasabi nga si Kun An, kumbaga wala pa siyang announcement sa lahat na kung ano nga ba yung real status niya. Kaya hanggat wala siyang announcement, para sa akin, part pa din siya ng Miss Universe. So yan, ganun lang kasimple yun. Huwag na natin gawing complicated. Ang importante ay nandiyan pa rin sila at tingnan natin kung ano yung mga susunod na mangyayari. Kung mawawala naman si Kun An, di saka tayong magtatalon. Charot. Kasi alam ko, naiintindihan ko, gusto ninyo ng pagbabago, gusto ninyo malinaw, gusto ninyo maayos, and then ayun. So tignan natin in the future kung anong pagbabago at anong ayos ang mangyayari sa Miss Universe. So yun. So good luck, di ba? So guys, ano bang ang tingin ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So i-comment below mo yan para at least mas bongga ang chika mo. Charot. So yun. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, keep smiling lang and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.